po sa inyong lahat. Muli po tayong narito sa ating programang Word Made Flesh. Sana po'y maging pagpapala ang ating palatuntunan ito para sa bawat isa sa inyo. Pag-aaralan po natin ang mga pagbasang maririnig natin sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan para ho sa Pilipinas lang ng Santo Niño. Ito pong programa natin ito ay magsasalungguhit sa napakalaking kahalagahan ng pagdedebosyon sa Santo Niño ito na laganap sa ating bansa. Sana po matutunan natin mas lalo kung anong ibig sabihin ito. Sana po dinaratnan kayo ng ating programang ito saan man kayo naroon sa isang magandang kalagayan, katatayuan. At sana po maging pagpapala ito sa para bawat isa sa inyo. Kaya po binabati ko kayo ang lahat ng nanonood ngayon sa ating programa. Mga taong gusto sana magpabati rito, kaya lang nakalimutan ko kung ano mga pangalan nila. Pero natutuwa ako pag sinasabi nila na nanonood sila. Yung mga komunidad, for example, mga kaparian, yung mga seminarista, for example, na sama-sama bilang isang komunidad na sumasaksi dito sa ating palatuntunan ito at nagagamit nila itong natututunan nila dito sa pagpapalaganap ng magandang balita. Pinagpapala po tayo ng Panginoon sa ganung paraan. Friends and sisters, sana po talagang sama-sama tayo sa ating subaybay sa ating palatuntunan ito. Marami tayo talagang matututunan. At sana nandiyan na yung mga panulat ninyo, mga susulatan, at upang sa ganung paraan habang umulad ho yung ating kaalaman tungkol sa Biblia, kitang-kita natin sa ating mga buhay na talaga namang mas naaayon tayo sa kalooban ng Diyos. At tuloy, mas handa tayong pagpalain. Kaya po sa dakilang kapisahan po nito ng Santo Niño, subaybayan po natin ating programang Word Made Flesh. Nahawi na ang dilim sa bayang malaon ng namimighati. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Dito po sa unang pagbasang narinig natin mula uli kay Isaías sa chapter 9 ho, verses 1 to 6, nakikita natin na sinasalungguhitan dito yung katotohanan na yung mga tao noong una talagang lumalakad sa kadiliman. At doon sa kadilimang yun, talagang suminag ang napakadakilang liwanag. Kung kaya nga, doon sa mga taong na nakatira sa lupa ng Lumbay, talaga namang yun, sumikat ang napakagandang at napakasinag na liwanag. Brothers and sisters, ito pong ang binabasa nating unang pagbasa sa kapistang ito ng Santo Niño. Talaga ho namang itong Santo Niñong ito, the child Jesus ho, tawag natin sa kanya Santo Niño, no? Espanyol ho yun, ang ibig sabihin the child Jesus, ang batang si Jesus, ay ang talagang magiging liwanag ng sanlibutan. In fact, sasabihin niya ho yun, pagdating ng panahon, chapter 8, verse 12 ni San Juan, I am the light of the world. The one who walks after me will not walk in darkness, but will have the light of life. Napagandang bagay noon. Brothers and sisters, ito pong Santo Niñong ito ay ayon sa ating pagbasang ginagawa ay magkakaroon ho ng talagang mga katangian towards the end of this reading. Sasabihin ho sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo. Sabi ganyan, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan.
Brothers and sisters, napakahalaga hong mga katangian yun na pinapatungkol dito sa Santo Niño ito. Ang Santo Niño ho si Jesus. Si Jesus ho talaga ang magiging kahanga-hangang tagapagpayo. Kung tutuusin, aangkinin ho ni Jesus pagdating ng panahon, I am not only the way, but the truth, and the life. Brothers and sisters, talagang dahil siya ang katotohanan, talagang maganda at napakahalaga ng kanyang may papayo sa atin. Pagka sinunod natin yun, magkakaroon ng kahulugan ng buhay natin. Otherwise, mapapariwara lang tayo at talagang mapapahama. Talaga hong siya yung dakilang kahanga-hangang tagapagpayo. Hindi lang ho yun, makapangyarihang Diyos, God hero, At talaga namang itong Diyos nating ito, ang siyang tagapagligtas natin, yun ang pangalan ni Jesus kung tutugusin. Yehoshua, si Yahweh ay nagliligtas. He is our hero. Doon sa pakikipagdigma ho natin laban sa kasamaan, talaga namang siya ang magwawagi ng tagumpay para sa atin. Tutubusin niya tayo, ililigtas niya tayo. Yun ang tawag natin sa kanya. Masasakop niya tayo. Brothers and sisters, tingnan niyo, hindi lang ho yun. Siya ho yung walang hanggang Ama. Si Jesus ho ay anak ng Diyos. Kasing Diyos siya ng Ama, kasing Diyos siya ng Espiritu Santo. Talaga hong para sa atin, kung tutuusin, ang Diyos ay iisa lamang kung tutuusin. Natural, iisa lang ang ating Diyos. At na-distinguish lang ho natin na ang Diyos ay Ama, ang Diyos ay Anak, ang Diyos ay Espiritu Santo sa loob ho ng pagka-Diyos. Medyo hindi ho madaling intindihin ito ng aking sinasabi ngayon. Pagka pinag-uusapan ho natin ng Diyos sa kanyang ganang sarili, sa kanyang ganang sarili, kung makapapasok tayo dun sa divine nature of God, in the Godhead itself, madidistinguish ho natin yung Ama dun sa Anak at dun sa Espiritu Santo. Ang Ama hindi ho Anak at Espiritu Santo, ang Anak hindi ho Ama at Espiritu Santo, ang Espiritu Santo hindi ho Ama, hindi ho Anak, Tatlo ho silang iba-iba. Ama, Anak at Espiritu Santo. Madidistinguish ho natin yun sa pag-uusapan natin tungkol sa Diyos mismo. Pero pagka pinag-uusapan na ho natin ang mga bagay-bagay na nasa labas na ho ng Diyos, ibig sabihin, sabihin natin, pag-uusapan natin ang sannilikha. Sino lumikha ng sanlibutan? Ang sagot natin, ang Diyos. Yes, totoo yun, ang Diyos. Kasi nasa labas na ho ito ng pagka-Diyos. Kung kaya, ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, susama-sama ho silang lumilikha. Kaya lamang ho, by attribution, they say it like that, ipinatutungkol ho natin ang paglikha sa Ama. Sino ang nagligtas sa atin? Ang Diyos ang nagligtas sa atin, natural. Pero dahil ang anak ng Diyos ay naging tao at namatay sa krus, sinasabi natin si Jesus na anak ng Diyos ang nagligtas sa atin. Yes, we attribute it to the Son of God, Pero kung tutuusin, ang Diyos ang gumawa nitong kaligtasan ito kasi yung kaligtasan ay nasa labas na ng pagka-Diyos, it's outside the divinity, outside the Godhead. Kung kaya pagka nasa labas na ho ito ng pagka-Diyos, sama-sama na ho sila doon. Kaya lang nga nadidistingin natin kung kanino natin papatungkol yon. Pero kung tutuusin, ang Diyos ho sa kanyang kabuuan, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang siyang gumagawa ng lahat ng ito dahil nasa labas na ito ng pagka-Diyos. Pagka pinag-uusapan natin, sino ang nagpapabanal sa atin? Ang sagot ho doon, ang Diyos. Kung tutusin, yes, ang Diyos. Pero pinatutungkol natin yung sa Espiritu Santo na pag-ibig ng Diyos na binubuhos nga sa ating mga puso, tulad ng narinig natin ng isang linggo, at kaya natatawag tayo sa Diyos, Abba, Itay. Brothers and sisters, nabanggit ko ho yun kasi ang tawag din, pinapatungkol ho dito na yung Mesyas na darating ay walang hanggang Ama. Si Jesus ho yung Mesyas. Jesus Kristo, ibig sabihin Mesyas, pinahirang ng langis. Pero siya walang hanggang Ama kasing Ama siya, o kasing Diyos siya ng Ama, kasing Diyos siya ng Espiritu Santo. Anyway, and of course, He is the Prince of Peace, Si Jesus ho ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ho ang nagdala ng kapayapaan sa mundong ito. Pero kapayapaan, tulad ng sinabi ko sa inyo ng isang linggo, kapayapaan na bagong-bago. Yung magandang-maganda hong kaugnayan natin sa Diyos bilang Ama, hindi lang ho Diyos, sa ating mga kapwa, hindi lang kapwa, kundi mga kapatid, sa ating kapaligiran, na hindi lang kapaligiran mga bagay-bagay, kundi mga sakramentong paalala sa atin ng presensya ng Diyos. Tapos sa ating mga sarili, alam natin ang ating mga sarili, hindi lang ho tayo katawan, hindi tayo kaluwa, kundi tayo mga templong buhay ng Espiritu Santo, mahal-mahal na mga anak ng Diyos. Tayo ay talaga mga kaibigan, mga kasing anak, kapatid ni Kristo.
Brothers and sisters, ang yaman-yaman ho nitong pagbasang ito. Tingnan nyo, sana po sa pagdiriwang natin ng Santo Niño, maalala po natin na itong sanggol na ito, itong batang ito, ay hindi ordinaryong bata. Si Jesus ho ito, anak ng Diyos, napakadakila. Kung kaya nga, pinupuri natin siya at sinasamba. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy tinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Narinig po natin sa ikalawang pagbasa yung sinasabi sa atin ni San Pablo mula sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Napakaganda po nitong sulat na ito at dito sa umpisang-umpisa ng kanyang sulat, nasa verse 3 po tayo ng chapter 1, sinasabi po sa atin dito na magpasalamat kayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit tayo dapat magpasalamat sa Kanya? Kasi pinagpala niya tayo sa lahat ng paraan, at binigyan niya tayo ng mga pagpapalang espiritual mula sa kalangitan. Sabi niya ganyan. Ano mga pagpapala yung binigay sa atin ng Diyos na napakahalagang maunawaan natin? Tayo'y Kanyang pinili. Bago palikhain ang sanlibutan. Brothers and sisters, can you get that? I mean, can you understand that? Tayo'y pinili ng Diyos mula pa sa umpisa nung bago pa niya nilikha ang lahat ng mundong ito. Pinili niya tayo. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon eh. Kaya nga, tingnan niyo, we call ourselves the church. Ecclesia. Ecclesia ibig sabihin, tinawag palabas. Ibig sabihin nun, pinili niya tayo talaga. Hindi tayong ang tumawag sa Kanya, tayong nagpresenta sa Kanya. Hindi. Tayong tinawag niya palabas. Pinili niya tayo. Yun ang unang-unang pagpapala na spiritual na binigay sa atin ng Diyos. Bakit niya tayo pinili? He chose us for what then? Sabi niya dito, pinili niya tayo upang maging banal. At walang kapintasan. Sa pag-ibig. Brothers and sisters, tingnan nyo, tinawag tayo ng Diyos para maging banal. Ulit-ulit ko sinasabi ito, sinisitas ko sa San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Thessalonica, chapter 4, verse 3. Ang sabi niya doon, ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Maging banal kayo. Brothers and sisters, dinarasal natin sa Our Father, you will be done. Hiningi natin na talagang tulungan tayo ng Diyos, matupad natin yung kanyang kalooban. Pero ano ba yung kalooban niya? That's a good question. At dito po sa puntong ito ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 nga, sinasabi sa ating malinaw din ni San Pablo, ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, maging banal kayo. Yun ang sinasabi din dito sa ating ni San Pablo sa pagbasa natin mula sa the letter of St. Paul to the Ephesians chapter 1 ho. Dito po sa verse 4, ang sabi niya dito, at pinili niya kayo mula pa ng bago likhain ng sanlibutan ang mundo na maging banal.
Brothers and sisters, para ho sa ating mga Kristiyano, kabanalan is not optional, it is obligation. It is God's will for us, you know. Tapos isa pang pagpapalang spiritual na binigay niya sa atin na napakahalaga ho ay itinalaga niya tayo, He destined us for adoption to Himself. Ginawa niya tayo, talaga itinalaga niya tayong maging mga anak niyang ampun, you know, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang anak niya. You know? Si Jesus ho, ang anak ng Diyos na naging tao, ang anak ng Diyos. Pero sa pamamagitan ni Jesus, dahil nananampalataya tayo sa Kanya, binabahiginan po tayo ni Jesus ng Kanyang pagiging anak ng Diyos. Naging mga anak na ampun tayo ng Diyos. Brothers and sisters, napakaganda po nitong sinasabi sa atin dito. You know? Kung kaya nga, napupuri tuloy natin ang Diyos. Nakapagbibigay tayo sa Kanya ng kalulatian. Kasi nga, tayo'y Kanyang pinili. You know? Tayo'y Kanyang itinalaga. Tayo'y Kanyang talagang binigyan ng pagpapala. Ito huy nagaganap sa atin, nagaganap sa atin dahil sa pagtubos, redemption na pinakalob sa atin ni Jesus, redemption by His blood. Ang pinambayad ho sa atin, ang pinagtubos ho sa atin ni Jesus ay hindi sa laping ginto o pilak. Sabi nga sa atin ni San Pedro ito, chapter 1, verse 18 and 19, yung unang kanyang sulat. Sabi niya, tayo tinubos na ni Jesus, hindi sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na kumukupas tulad ng ginto at pilak, hindi, kundi sa pamamagitan ng kanyang kamahal-mahalang dugo. Yun ang pinangtubos niya sa atin, kaya nga napatawad ang ating mga kasalanan. Friends and sisters, itong misteryong ito, ay talagang ibinunyag ng Diyos kay San Pablo at yung misteryong ito ay talaga namang ipinangangalandakan ni San Pablo. Ano nga ba yung misteryong iyon? Talaga ho ang naisin ng Diyos ay ang lahat ng mga bagay-bagay ay buuin niya kay Kristo. Yun ho ang napakagandang sinasaad dito sa chapter 1 verse 10. Of course, hindi ho natin maririnig ito sa mga pagbasa natin kasi lalagtawan natin to. Pero napaka-importante ho nitong bahaging ito ng sulat San Pablo. The plan of God, na talagang inilahad niya sa atin ngayon ay na ang lahat ng mga bagay ay talagang mabuo niya kay Kristo to sum up all things in Christ. Brothers and sisters, sum up all things, lahat ho ng mga bagay-bagay. Wala hong pera kay Jesus. Walang pwedeng sabihin, hindi sakop ni Jesus. No. Lahat ho ng mga nilikha ng Diyos ay talagang mabubuklod kay Kristo. Yun nga ho, napakahalaga ho nitong pagbasang ito. At sinasabi pa sa atin San Pablo dito, dahil narinig ko yung inyong pananampalataya, talaga namang wala akong katigil-tigil na ipagdasal kayo, hindi ako tumitigil dahil narinig ko hindi lang yung pananampalataya, yung pag-ibig sa eklesiya. Pinagmamalaki niyo yung pag-ibig na yun, itong mga taga-Ethesong ito. Brothers and sisters, sana ho sa ating mga buhay ay talagang ganun ang mangyari. Tayo rin ay talagang ipagmapuri ng mga apostol, lalo na San Pablo, dahil sinasagab buhay natin itong narinig natin sa pagbasang ito. Nagpapasalamat ho tayo sa Diyos dahil tayo kanyang pinili. Please understand that. The very fact that God chose us, and destined us, talaga namang tayo'y sapat na yun para sa ating magpasalamat sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Eucharistia natin. Eucharistia ang ibig sabihin, pasasalamat. Friends and sisters, nagpapasalamat tayo dahil pinili tayo ng Diyos. Talagang ipitilagan niya tayo na maging mga kasapi ni Kristo. Nagpapasalamat po tayo sa Espiritu Santo na talagang naggawa nito, nagpaging yari nito sa ating mga buhay. Ito ho ang ating unang ikalawang pagbasa na pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit nagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag niyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata,
ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At niyakap ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Brothers and sisters, tingnan niyo po sa ating pagbabasa ng Ebanghelyo. Pagka pinapahayag yung Ebanghelyo, nakatayo tayo, hindi ba? Sa misa, nakatayo tayo. Tapos maya-maya, makikita natin sarili natin, nangungurus tayo sa noo, sa labi, sa dibdib. Bakit? Kasi ewan ko lang napansin ninyo, pag sinabi ni Father, sumainyo ang Panginoon, sumainyo rin. Tapos, guguhitan niya ng krus yung pahina ng Ebanghelyong babasahin niya. You know? Tapos, pagka naguhitan niya na yon, ilalagay niya yung krus na yun sa kanyang noo at tutularan natin siya sa kanyang noo, sa kanyang labi, sa kanyang dibdib. Ano ang ibig sabihin nun? Nawa ang mga salitang ito ng Ebanghelyo, ang magandang balitang ito, ay lagi kong maisaisip. Mumutawi sa aking labi, kimkimin ko sa aking puso. Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin talagang pahalagahan natin itong mga salita ng Diyos na ito. Lalo na ngayong mga ganito. Tingnan niyo sa ating pagbasa. Mula dito sa ika-10 kabanata ni San Marcos. Ano ba nangyari dito? May nagdala ng mga bata kay Jesus. Kasi pinagdiriwang natin ngayon ang Santo Niño, mga bata, dinala kay Jesus. Bakit? Upang, ipatong niya sa kanila ang kanyang mga kamay. To touch them, kasi kaugalian doon sa lipunan ng mga Hudyo, yung mga bata, dinadala nila doon sa mga guro, sa mga rabbi, sa mga taong sa tansya ng mga ordinaryong tao ay malapit sa Diyos dahil alam nila ang salita ng Diyos at pinangangaral nila yun. At si Jesus, may reputasyong ganoon. Talagang makadiyos siya, malapit siya sa Diyos, nangangaral siya, etc. Ganyan. Kung kaya nga yung mga tao, dinadala nila yung mga bata sa Kanya upang ipatong sa kanilang yung Kanyang mga kamay. Pinagwikaan, pinagsabihan ng mga disipulo. Siguro sabi ng mga disipulo, huwag niyo nga gambalain ng guro, na pag gusto niyo magpahinga, o sabi niya, pagod siya, o something like that. Nakita ni Jesus yun, nagalit siya. Francis, nakita San Marcos kayo, madalas yung inlalarawan ni San Marcos yung expression, yung psychological or physical, facial expression of Jesus. Many times, so ganyan. Dito he became indignant. Nagalit si Jesus sa mga disipulo niya. Disipulo ho. Medyo ang binasa ko ata dito, alagad. Mali ho yung salitang alagad. Disipulo ho. Unfortunately, in the Tagalog language, we don't have a word for disciples. Kasi ang ibig sabihin ng disipulo, natututo, learners. Di ba discipline? Discipline ho means a way of learning. Discodicere sa Latin, ibig sabihin to learn. The point is, brothers and sisters, itong mga learners na ito kay Jesus, itong mga disipulo ni Jesus, medyo na misinterpret nila si Jesus. Hindi siya magagalit, Kaya nga silang kinagalitan eh. I mean, ang sabi ni Jesus sa tuloy, sabi niya, let the little children come to me. Hayaan niyo mga batang lumapit sa akin. Huwag niyo silang sawayin. Bakit? Dahil sa mga ganito, ang mga ito ang talagang nabibilang, sa pinaghaharian ng Diyos. That's so important, Francis, to understand. Ninanais ni Jesus na yung mga kabataan lumapit sa Kanya. By the way, I take pride, si Father Junho ay isang Salesiano ni Don Bosco, na Salesian of Don Bosco. San Juan Bosco ho, Don Bosco, ibig sabihin Father Bosco. Si St. John Bosco, siyang ama at guro ng mga kabataan. Yung po ang titulong binigay sa kanya ng Ecclesia, the father and the teacher of the young. Brothers and sisters, ito ho yung naging inspirasyon ni San Juan Bosco, itong mga talatang ito. Ang sinasabi dito, hayaan yung mga batang lumapit sa akin. Kasi yun ang gagawin ni San Juan Bosco, ilalapit niya ang mga batang ito kay Jesus. Brothers and sisters, look at that. Isa hong ibig sabihin nito, maraming ibig sabihin ito, pero one thing na kuminsan narinig natin, ba't binibinyagan yung mga bata? Hindi pa naman sila marunong, hindi pa nila pwedeng tanggapin ang kaharian ng Diyos, etc. I don't know, ask Jesus. Jesus said, let the little children come to me. Brothers and sisters, ang maganda nito, pagka hindi mo tinanggap ang paghahari ng Diyos tulad ng mga ito, hindi ka pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya dito, don't prevent them. The kingdom of God belongs to such as this. Sabi niya ganyan. I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a little child will not enter it. Ano nga pa yung ibig sabihin ng mga little child? Ano ba yung katangian ng isang little child? Brothers and sisters, a little child,
has a sense of wonder. Yung mga matatanda, hindi na nagugulat, hindi na sisiyahan, hindi na namamangha sa kapaligiran nila. The little child, boy, everything is so new to him. Hindi lang ho yun. A little child is dependent, Talaga nakasalalay siya sa mga nakatatanda sa kanya, Pag kunyari sumakay ng jeep o ng taxi o ng bus yung bata, hindi man lang nag-aalala kung may babayad siya o Pahala doon matatanda sa kanya, hindi ba? Pagka pumasok sa restaurant, bill lang siya, order lang siya, bahala yung iba. He is so dependent on them and he trusts them. Yun nga ho, he trusts them. Brothers and sisters, apart from that, a child is naturally humble. Bakit? Wala naman siya pagmamalaki, Tayo mga matatandaan, nag-i-encourage sa kanila maging mayabang, something like that. Pero sa kanang sarili, wala silang ibubuga pa, something like that. Wala pa silang mapapakitang anuman. Kung kaya, they tend to be humble, definitely. Brothers and sisters, ang isang bata rin, alam natin, talaga namang yung nagtitiwala siya ng lubos. Nagtitiwala siya. Pagka sinabi ng tatay, ito, ganito, yung ganun yun. Bakit? Sabi ng tatay, Brothers and sisters, yun ang sinasabi ni Jesus. Pagka hindi natin tinanggap ang paghahari ng Diyos sa ating mabuhay, tulad ng isang bata, talagang mapagkumbaba, hindi namimiloso po. Talagang nagtitiwala sa Diyos, hindi yung mas malaki pa tiwala niya sa kanyang sarili. Ay nako, hindi ho tayo pwedeng pagharian ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mapabilang sa kanyang pinaghaharian. Hindi tayo talaga pwedeng maligtas pagka gano'n. Hindi natin pwedeng angkinin tagapagligtas natin si Kristo kasi turo ni Jesus to. Tingnan nyo, brothers and sisters, importante ho yung mga bata sa ating lipunan. Napakahalaga ho noon. Pagka ho yung ating, hindi ba may sinabi ata si Jose Rizal, ang sabi niya, ang mga kabataan, pag-asa ng bayan, depende yun. Depende yun kung tutuusin. Yes, pero yung mga kabataan talaga maging pag-asa ng bayan kung, meron silang, nahubog sila ng magaling. Pero kapag yung kabataan, for example, yung bata, ang liit-liit pa, ewan ko, talaga namang nalulun na sa bisyo o something like that. Dahil hindi kinagalingan ng dapat kumalingan sa kanila, etc. Brothers and sisters, walang kinabukasan yung bayan natin pag gano'n. Kung kaya ho, ang dapat mangyari, yung tulad ng sinasabi ni San Pablo sa kanyang disipulo si Timoteo, for example, in 2 Timothy chapter 3, verse 14 and 15, mula sa iyong kamusmusan, natutunan mo na ang banal na kasulatan, Napaka-importante ho na yung kasulatan ng Diyos ay talagang na ibibigay natin sa ating mga kabataan. Mahalaga ho yun. Pero of course, if we adults, for example, we adult Christians, don't know the scriptures, how can you pass it on to your children? Hindi ho pwedeng ibigay wala sa inyo, Brothers and sisters, sana ho maintindihan natin na napakahalaga ho ng mga kabataan, Talagang kalingain natin sila, talagang arugain natin sila, tulungan natin silang mapalapit sa Panginoon. Parents, hindi ho sapat na dinaramta ng mga anak, hindi ho sapat pinakakain, hindi ho sapat na pinapupunta sa eskwela. Importante ho na lumalago din sila sa kanilang kaalaman, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-ibig sa Diyos, for example. Kung kaya, yung ba mga anak ninyo, mga magulang, natuturuan ba sila ng katisismo? Ng pananampalataya natin? A child can know so many things, pero sana hindi siya salat sa kaalaman tungkol sa Diyos. Ito ho magandang nangyayari, for example, in the renewal movements, in the charismatic movements. Hindi lang pang couples for Christ o pang singles for Christ, kundi pang kids for Christ. Yung pang mga bata, meron silang pagsisikap na matutunan ng salita ng Diyos. Napakahalaga po nun. Look at what Jesus did, to these people, to these little people. Talagang tandaan niyo, always read the text in context. Sa lipunan ho ng mga Hudyo, kung tutusin, mga children are to be seen not heard, Have to be seen not heard. They are nobodies, parang ganyan. Pero kay Jesus, they were very important. So much so, anong ginawa ni Jesus? Sabi ho sa dulo nitong ating pagbasa, in verse 16, niyakap niya sila, at pinagpala sila sa magitan ng pagpapatong ng kanilang mga kamay, ng kanyang kamay sa kanila. Brothers and sisters, it shows so much tenderness on the part of Jesus. He embraced them, and blessed them. Tapos, talaga namang placing their hands on them. Brothers and sisters, sana ho, maintindihan natin yun. Ganyan ho, I like to do something like this. Ryan, will you please come forward? Ryan? Si Ryan ho is one of the guys here. Come forward. I like you to demonstrate something with me. Ryan, please take my hand.
Magmano ka nga sa akin. God bless you, Ryan. God bless you. At tignan niyo, pagka kinuha niya yung kamay ko, tapos landing niya sa noo niya. Right? Instead of taking my fingers, total mano ang pinag-uusapan namin. Mano, ibig sabihin hand eh. Take me here. Like that. Yes. And make mano from me. Sige nga. No. It will land on your head. It will land on your head. Right. Sa mga tuwid, pagka kinuha mo yung kamay ko, please do it again. Ang landing nito sa ulo. Really, it's a praying over. Thank you, Ryan. It's a praying over. Talagang yung pagmamano natin, isa hong bagay ito na we priests also don't explain, and so parents don't understand, and so at one point, they don't do it anymore. Marami hong mga magulang na hindi na nagpapamano. Meron nga iba sabi, ayaw kong pamano, Father, dahil tatanda ako. You bet, kahit hindi ka magpamano, tatanda ka, Anyway, the point is, yung pagmamano ho, please remember, is a very biblical gesture. It's a placing over of your hands on people to call God's blessing on them. That's exactly what Jesus did. He placed His hands on them and blessed them. Kaya pagka nagmamano sa atin, brothers and sisters, dapat may sasabihin ka. Hindi yung, ewan ko, may nakikita ako minsan, papa mo, ewan ko ano ibig sabihin nun. You can't appreciate something you don't understand. You cannot appreciate something you don't understand. Kaya ini-explain ho ni Father Jun sa inyo to. Napakaganda hong bagay nito. Galing ho sa Biblia yung pagmamanong yun. Do you remember, for example, when you are at Mass, the first time that the bell will ring, if it rings in your place, is ayun, tignan nyo yung position ng kamay ng pare. Nandun ho, nakaunat dun sa mga handog natin na bread and wine, And He's calling God's Spirit to come down on these gifts to make them holy. So they may become the body and blood of our Lord Jesus Christ. Yun nga ho, yung pagpapatong ng kamay, pagtawag ho ng pagpapala yun. And so pag kami nagmamano sa inyo, ngayon na nasa shortcut natin, kinukuha yung kamay ho, mano in Espanyol, ibig sabihin hand. Kapag kinukuha yung hand natin, nalagay sa ulo, it's a biblical gesture. Please bless me naman. You lay your hands on me and call a blessing upon me. And that's a privilege for us. Yung beso-beso ho, for example, hindi mo naman masasabi, pagka nagbeso-beso sa'yo, God bless you, hindi Pero pagka nagmano sa'yo, you can call a blessing and you have to tell a blessing. For example, God bless you, Jesus loves you, God have mercy on you, and whatnot. Whatever you want to say as a blessing, anything can be a blessing anyway. And so, every one of us na talagang pinagmamanuhan, let's call a blessing. And usually, ewan ko sa inyong pamilya, natutuwa ako pag naalala ko, ng mga bata ho kami, pagka Miyerkules, for example, there is a novena over the radio. It was a very popular thing. Almost all the radios were airing that kind of program, yung mula ho sa Baclaran. The point is, pagkatapos ho ng novena, yun ang maganda. Ang mami ho, ang daddy nandyan. And so, ang ate Hazel ko ho, magmamano kay mami, kay daddy. Tapos si Ate Lily magmamano kay mami, kay daddy, kay Ate Hazel. Tapos ako ho sumunod doon, magmamano ako kay mami, kay daddy, kay Ate Hazel, kay Ate Lily. Tapos yung aking kapatid na si Dante, magmamano kay mami, kay daddy, kay Ate Hazel, kay Ate Lily, kay Kuya Junior niya. Tapos yun si Daisy, ayan yung bunso namin, magmamano kay daddy, kay mami, kay Ate Hazel, kay Ate Lily, kay Junior, tapos kay Dante. Tapos walang magmamano sa kanya pagkatapos. Kawawa naman po. Pero nagmamano. Bakit? Kasi yung pinagmamanuhan natin, naging daan ng pagpapala ng Diyos sa atin, ng buhay ng Diyos sa atin, Kung kaya ho, napakaganda ho nitong bagay na pagmamano. I am just insisting on this kasi isang napakagandang bagay ito na nawawala sa ating kulturang Kristiyano. Bakit? Hindi na paliliwanag, hindi na naunawaan. I hope you cannot accuse Father June of that, okay? I try to spend some time here telling you about that. Brothers and sisters, sana ho dito sa pagbasa natin ito, talagang maunawaan natin yung kahalagahan ng mga kabataan. At tayo hong mga Kristiyano, dapat matutunan natin yun. Pahalagaan ho natin mga kabataan. Paano yun? Sa marami hong paraan, pero especially by giving them the best of Christian example. Sana ho mapakita natin sa kanila kung paanong ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa. Sa mga nakaraan hong mga araw, for example, tinatanong ko yung mga tao, pagka may tumutok-tok sa pintuan ninyo, palimus po. Ano narinig ng mga bata usually? Ewan ko kung ano narinig nyo. Sabi nila sa akin, patawad po, something like that. Sa amin nung kapanahunan, sabi nila, patatawarin po. Hindi ho patawad po, kundi patatawarin. Ewan ko, pareho naman ang ibig sabihin nun. Brothers and sisters, mga magulang, hindi na ho dapat marinig uli yun sa inyo, ha? O hindi ho tayo papatawarin ng Panginoon. Wala hong patapatawad dyan.
Kasi sabi ni Jesus, ako'y uhaw, gutom, walang damit, may sakit, nasa bilangguan, dayuhan. Yung ginawa nyo sa mga kapatid kong ito, ginawa nyo sa akin. Ang pinagkaitan ninyo, mga kapatid kong ito, ako pinagkaitan ninyo. Wala akong patawaran dyan pagka nagkataon. Ano ho ibig sabihin? Let's not give the children that bad example. Patatawarin po. Not at all. Do something. Siguro kausapin nyo man lang yung nagpapalimos sa inyo. Chances are, those people will appreciate that you talk to them. Kung walang-wala talaga kayo. Pero brothers and sisters, yung taong walang-walang maisi-share sa kanyang kapwa, hindi isisilang. No one is so poor that he or she cannot share anything. We can always share our time. We can always share our goodness. If not our money, we don't have it. Brothers and sisters, sana bigyan natin yung ating mga kabataan ng best example. Alagay ko sa ganitong paraan na pararangalan ho natin ng Santo Niño. He came like a little child. And whatever we do to the least of his brothers and sisters, we do it to him. Ang yaman-yaman po nitong ating pagdiriwang na ito ng Santo Niño. Ano po? Tignan nyo, ang Santo Niño po, ang kapistahang ito ay kaugnay po ng ugat. Nakaugat ho ito sa kasaysayan natin bilang isang bansang Kristiyano. Bakit? Kasi if you will remember, yun yung Santo Niño, the statue of the Santo Niño was a gift by Magellan to the first Christians, dun ho sa Mactan, yun hong mga Kristiyano pinamunuan ni Reina Juana ho. There were about 500 who were baptized that day after a catechesis like that. And as a gift, yun hong Santo Niño yun ang binigay kay Reina Juana. And by the way, that Santo Niño ho is still around, nabisita ko siya a month and a half ago sa Cebu. Of course, yun hong nakikita niyo Santo Niño dun sa harap na pinupuntahan ng mga tao is just a replica of the real Santo Niño thing, Nasa isang vault ho yun dun sa simbahan. But the point is, meron kaugnay na istorya, yun eh. About 50 years after, hindi ba si Magellan napatay doon sa island ng Mactan, Nung 50 years later on, nagbabalik ho yung mga Kastila. Akala ng mga Cebuanos, talagang maghihiganti sila, Kung kaya iniwan nila yung lugar nila, sunog na sunog. And when the how do you say, exploradores, landed, they scouted the area. They found everything burnt, except, the Santo Niño statue, na hanggang ngayon nandun pa. It's connected with our becoming Christians, brothers and sisters. Nothing could ever obliterate Jesus from us, kung tutuusin. Yun yung ibig sabihin ng Santo Niño eh. He is with us, He is with us, this child Jesus. Who is Jesus? Emmanuel. God is with us. Brothers and sisters, tingnan nyo, narinig ko natin dito sa unang pagbasa na itong Jesus na ito ay ang dakilang nating Diyos, dakilang tagapagpayo. Siya ho yung ating leader. Siya ho yung prinsipe ng kapayapaan. Sana ho, talagang dalhan niya tayo sa bagong taong ito ng kapayapaan na siya lamang pagbibigay sa atin. At narinig ho natin sa ikalawang pagbasa na dahil kay Jesus, ang daming pagpapalang binigay sa atin ng Diyos. Lalo-lalo na pinili tayo ng Diyos. Mula pa ng likhain ng sanlibutan upang maging banal, walang kapintasan. Hindi lang ho yun, pinili tayo ng Diyos at tinalaga niya tayo para maging mga anak niyang minamahal. At dito ho sa Ebanghelyo narinig natin, talagang sinasabi sa atin ni Jesus, pangalagaan ho natin yung mga kabataan lalo na. Mahihina sila sa ating lipunan. Kailangan nilang pagkalinga. Kailangan nila ng proteksyon. Hindi ho tayo dapat maging daan na ikatitisod nila. Kundi bagkus, talagang dalhin natin sila kay Jesus. Yun ho ang dapat ginagawa ng mga magulang at nating lahat. Dapat ho, walang anuman sa ating lipunan sisira sa kanilang pagiging payak at kadalisayan. Kung kaya ho, gawin ho nating panalangin natin ang mga katotohanan narinig natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat po sa napakalaking karangalang binigay niyo sa amin na maging kapatid ng inyong anak, si Jesus. Sana po'y talagang tulungan niyo kaming maging tapat sa Kanya. Tularan namin siya. Si Jesus ho hindi na natiling ninyo. Lumaki siya, umunlad siya. Sana tulungan niyo rin kaming lumaki at lumakas sa aming pananampalataya
sa aming pagkakilala sa inyo, sa aming pagmamahal sa inyo, pag-asa at pag-ibig sa inyo, Ama, Anak at Espiritu Santo. At tinataas po namin sa inyo ngayon ang lahat ng mga naghumingi ng aming panalangin. Sana'y dampian niyo sila ng inyong biyaya upang malutas ang kanilang pinoproblema, gumaling sila. At sana po ang lahat ng mga nalulumbay na may magatit nangungulila ay pagpalain niyo ng inyong pag-unawa, ng inyong biyaya. Humupanawa ang kanilang lumbay. At ang lahat ng tumutulong sa amin at nais tumulong sa amin, pagpalain niyo pong abot-abot. Ito po'y ginagawa ng panalangin kasama ni Santa Maria ang Birhen, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Dito po nagtatapos ang ating programang Word Made Flesh. Ano po yung naging pagpapala ito sa inyo? Maganda pong at mapagpalang kapistahan po ng Santo Niño sa inyong lahat. Naway tayo sama-samang umunlad sa pag-ibig natin, pag-asa natin, pananampalataya natin sa Diyos. Shalom po sa inyong lahat.